Kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na investigasyon sa katiwalian sa flood control projects at iba pang issue, makapanayan po natin si Assistant Professor Paulo Tamase ng UP College of Law. Magandang umaga po. Good morning, Arnold, at sa iyong mga viewers. Nung pagdinig sa Kamara, nandun po kayo, sabi niyo, panahon ng silipin ang mga kahinaan ng ating saligang batas na maaaring magbigay daan dito nga sa nangyayaring katiwalian sa mga government projects. Ano pong mga kahinaan po ito, Professor? So pag titignan kasi natin yung kasalukuyan na usapin sa charter change, mukhang nakafocus na naman tayo doon sa economic provisions na lagi namang tinatry ibahin. No? At may isa ngayon na parang pabababain yung age para makatakbo ng Pangulo at VP. Pero mas mahalaga siguro na pag-usapan natin kung paano palalakasin yung mga institusyon natin laban sa corruption, lalo na nga in light of itong mga flood control issue. May binanggit tungkol sa foreign ownership. Kailangan mong baguhin na yun kasi wala nga investor eh. So sa pananaw ko, meron naman mga statutory changes so far na nagkaroon ng revision sa Public Service Act. Pero babalik nga tayo dun sa usapin na ano ba yung mas mahalaga ngayon sa saligang batas. At parang ang hinahanap din ng mamamayan ay mga pananagutan ng kanilang mga opisyal. Pero napapanahon na ba yung chacha o charter change? Parang ang tingin kasi ng publiko lagi, pansariling interest ng ating mga mambabatas. Pero kung ito'y maisusulong ba, more on the economic provision nito? Doon papunta yung current na proposals. Okay. Pero kailangan din natin i-highlight na hindi masama pag-usapan kung dapat baguhin yung saligang batas. So important na makisama dun sa usapin na iyon. Pero importante din yung mamamayan na magmatsyag. Kung ano ba talaga yung mga panukala at ano yung mga motibo doon sa pagpanukala. Anong paraan ng charter change? Constituent Assembly ba? Constitutional Convention ba? O may tinatawag pa tayong People's Initiative? So sa kasalukuyan, kung dahil yung People's Initiative ay patay sa Korte Suprema, baka mas makabubuti na Constitutional Convention kung malalakihan yung pag-iiba na sa ating saligang batas dahil medyo hindi din ganun kataas ang pagtitiwala ng mamamayan ngayon sa Kongreso. Pero baka naman sinasabi nila na itong biglang pag-usbong na naman ng chacha, kadikit na itong mga issue ng corruption, para makalusot na naman itong mga mambabatas. At patas yun na kritisismo. May ibang prioridad yung mamamayan ngayon at siguro kailangan na imbes na sa chacha muna ibuhos yung usapin, baka dapat doon muna tayo sa paano palalakasin yung mga institusyon natin na existing. So kabilang doon, halimbawa yung pagbibigay ng ngipin doon sa Infrastructure Commission, bago natin siguro pag-usapan yung malakihang pag-iiba na naman sa ating saligang batas. Yung binabanggit mong pagpapalakas pa ng ICI, anong reaksyon mo dito sa pagbibitiw ni dating DPW Secretary Babe Singson bilang commissioner ng ICI? Siyempre, nakababahala. Nirerespeto ng karamihan si Secretary Singson. Ngunit sabi naman daw niya na hindi naman yun dahil sa kapangyarihan ng ICI. Siguro dapat tignan pa rin natin kung mas naging effective nga ba yung komisyon ay kung nanatili siya roon. Pero sa kanyang press briefing kahapon, bukod sa sinabi niyang more on family or health, binanggit din niya yung mga nakita niya na wala silang subpoena power. Pag sinabing ayaw umattend, hindi aattend. At wala silang iba pang ngipin na nababanggit mo, Professor. Baka panahon nga itong ay silipin. Tama. At may panukala naman talaga na bill sa Kongreso ngayon na palakasin yung ICI. So, kailangan siguro i-prioritize natin siya. Sinasabi, kailangan ba dagdag ng napangil yan o buwagin na lang yan at talagang iwan na natin sa ombudsman? Dalawa yung option. Pwede nating iwanan na lahat sa ombudsman. Ngunit ang kahalagahan sana ng ICI ay pampubliko kasi yung mga proseso niya. So importante din na upang engage yung mamamayan continuously ay makita nila na mayroong mga nailalahad pa na corruption sa pamahalaan. So yun sana yung maganda sa ICI na hindi normally nasa kapangyarihan ng ombudsman. May mga obserbasyon na parang nananawa na dahil konti daw yung nagpunta nung November 30 rally. Dahil simula nung nadamay na ang Malacanang kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Executive Secretary Lucas Bersamin, parang naiiba yung direction yata. Tama ba yung gano'ng obserbasyon ng publiko? Lahat nitong corruption issue na ito, pati itong sa rally, ang problema talaga natin ay yung pansariling interes. So, importante sa oposisyon, kung seryoso sila dito sa corruption na ito, na magkasama din sila. Kaya din hindi natutuloy yung rally na malakihan kasi naghahati sila sa dalawang location. So, importante na malinaw kung ano yung goal nung lahat nitong pagsasagawa na ito. At sana yun yung mas mabuting pamamahala. At sa ganitong development,
Matatapos ba nung termino ni Pangulong Bongbong Marcos? Siguro tingnan natin dapat siya na hindi dapat matapos sa termino ni Bongbong Marcos. Hindi siya pansamantala lamang na issue. Matagalang issue ang korupsyon. So, kailangan sa termino niya may mga mahuli na big fish nga. Pero kailangan patuloy din yung paghingi ng mamamayan sa pananagutan. Hindi siya pwede na periodic lang na every 6 years tayo naghahanap ng pananagutan. Na pag pumutok yung iskandalo, no? Tsaka tayo gagalaw. So dapat nagmamatsyag tayo, patuloy-tuloy. Ayun. Professor, maraming salamat po. Associate Dean Paulo Tamase ng UP College of Law. Ingat po kayo. Thank you, Den. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.